Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang message to young people na pinamagatang impluensya ng relihiyon. Samahan niyo po ako upang atin pong maisalaysay ng maayos ang mga bagay na ito. Sinasabi ng marunong na tao, alalahanin mo ang iyong lumikha sa mga araw ng iyong kabataan, ngunit huwag mong isipin kahit saglit na ang relihiyon ay magdudulot sa iyo ng kalungkutan o pangungulila o magiging hadlang sa tagumpay. Ang relihiyon ni Kristo ay hindi mawawala o kahit man lang nagpapahina ng isang kakayahan. Hindi nito sinasadyang bawasan ang iyong interes sa buhay o gawing walang malasakit sa mga pangangailangan ng mga kaibigan at lipunan. Dito mga kapatid, ipinapakita na yung relihiyon ni Kristo ay huwag nating ikahiya. Na ipakita natin ang kanyang katwiran, ang kanyang karakter, anuman ang magiging posisyon natin sa buhay. Dahil napakalaking impluensya po pagka ito po'y ating nade-develop sa ating buhay. At kinakailangan, ang relihiyon ni Kristo ay number 1 na maipakita sa atin, na maipakita natin sa mga taong ating nasasalamuha. Dahil nagbibigay ito ng malasakit sa ating mundo. Tunghayan po natin yung mga kasaysayan ng mga sinaunang Kristiyano, paano nila itinaguyod ang relihiyon ni Kristo, which is yung pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon ang siyang ating maipapakita. Hindi ito nagbabalot ng buhay sa sako. Hindi ito naipapahayag sa malalim na pag-ungol at buntong hininga. Hindi. Ang mga tao na sa lahat ng bagay ay ginagawang una at huli at pinakamahusay ang Diyos, ang mga pinakamasaya sa mundo. Ang mga ngiti at sikat ng araw ay hindi nawawala sa kanilang mukha. Ang relihiyon ay hindi ginagawa ang taong tumanggap nito na magaspang, magulo at walang malasakit. Sa kabaliktaran, pinapakataas at pinapabanal ito, pinapahusay ang kanilang panlasa, nagpapalakas ng kanilang paghuhusga at naghahanda sa kanila para sa pakikipag-ugnayan sa mga anghel sa langit at para sa tahanan na inihanda ni Jesus. So ito po palang relihiyon ng ating Panginoon. Pagka atin pong sinisikapan na maangkin ang mga bagay na ito po yung maghahanda sa atin sa panahon na tayo sinusubok. Lalo-lalo na sa tahanan na inihanda ni Kristo para sa atin. Kaya wag po nating kakalimutan na ang relihiyon ng Panginoon ay maipakita. Dahil pagka meron tayo nito, tayo ang pinakamasayang tao sa mundo, na ang sikat ng araw ay hindi mawawala sa ating mga ngiti. At ang relihiyon ay ginawa ito sa isang tao na tumatanggap na mabait at may pag-ibig na gumawa ng tama at ano yung magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Ito yung pinakamataas na nagpapabanal sa atin, sa ating panlasa, sa ating kasuotan, sa ating mga iniisip at sa ating mga puso. Ito ay nakikipag-ugnayan sa mga anghel, sa langit. Sabi diyan, huwag nating kalimutan ang katotohanan na si Jesus ay bukal ng kagalakan. Hindi siya natutuwa sa paghihirap ng mga tao, ngunit gustong makita silang masaya. Ang mga Kristiyano ay may maraming pinagmumulan ng kaligayahan sa kanilang utos at maaari nilang sabihin ng may hindi nagkakamali na katumpakan kung anong mga kasiyahan ang naaayon sa batas at tama. Dito makikita natin na kapag meron na tayong relihiyon ng ating Panginoon, sa ating mga mukha ay makikita natin yung tunay na kagalakan. Natandaan natin si Kristo po ay pinagmumula ng kaligayahan. Ang kanyang kautusan ay pag-ibig at hindi mabigat. At kapag tayo ay magiging epektibo ng tagasunod ng ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kalakasan na atin pong maitataguyod at mapapanagumpayan ang katotohanan. Kaya huwag po nating kakaligtaan na tayo ay naghahanda lamang ng ating pangwalang hanggang pagpapala o pangwalang hanggang patutunguhan. Sinasabi pa dyan, maaaring tangkilikin nila ang gayong mga libangan na hindi magpapawi sa isip o magpapababa sa kaluluwa. Tulad ng hindi mabibigo at mag-iwan ng malungkot na impluensya
pagkatapos na sirain ang paggalang sa sarili o hadlangan ang daan patungo sa pagiging kapaki-pakinabang. Kung maaari nilang isama si Jesus ay mapanatili ang espiritu ng panalangin, sila ay ganap na ligtas. Dito po natin makikita kung ano yung ginagawa mo sa mundong ito. Idinadala mo ba ang relihiyon ni Kristo? Pinapakita mo ba ang ugali ng Panginoon saan man tayo magpunta? Ang espiritu ng panalangin. Atin mo ba itong isinasagawa? Hindi natin kakaligtaan ang mga katotohanan dahil ang Panginoon po ang magpapaalala sa atin ito. Magbibigay sa atin ng paalala panahon na ikinakailangan. Kaya dapat kapag saan man tayo magpunta, idalhin natin ang katotohanan. Maipakita natin sa landas na ating tinatahak. Kaya makikita din natin dito na maaari nating tangkilikin yung mga bagay dito sa mundo at magagamit natin ito sa gawain ng Panginoon upang mapawi po ang mga korupsyon ng mundo at makaalam na po ang mundo ng katotohanan. Pagka meron na tayo sa mga bagay na ito, huwag nating kakalimutan na hiniram lang natin ito sa Panginoon. At bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang mga bagay, bakit niya ito pinapahintulutan. Maglinang din po tayo ng banal na karakter upang hindi masayang ang mga talento na pinagkaloob niya sa atin. Ang aming pangangalaga sa mga talento, mga kabataang kaibigan, ang takot sa Panginoon ay nakasalalay sa pinakapundasyon ng lahat ng pag-unlad. Ito ang simula ng karunungan. Ang iyong Ama sa langit ay may mga pag-aangkin sa iyo. Dahil walang paghingi o merito sa iyong bahagi, ay binibigyan kanya ng mga biyaya ng kanyang paglalaan. At higit pa rito, ibinigay niya sa iyo ang buong langit sa isang regalo, ang kanyang minamahal na anak. Bilang kapalit ng walang hanggang kaloob na ito, inaangkin niya ang iyong kusang pagsunod, habang binili ka sa isang presyo, maging ang mahalagang dugo ng anak ng Diyos. Hinihiling niya na gamitin mo ng tama ang mga pribilehiyong tinatamasa mo. Ang iyong intelektual at moral na mga kakayahan ay mga kaloob ng Diyos. Mga talento na ipinagkatiwala sa iyo para sa matalinong pagpapabuti at wala kang kalayaan na hayaan silang makatulog dahil sa kawalan ng wastong paglilinang o maging baldado at pandak sa kawalan ng pagkilos. Nasa iyo ang pagtukoy kung ang mga mabibigat na responsibilidad na nakaatang sa iyo ay dapat matugunan ng tapat. Kung ang iyong mga pagsisikap ay matutugunan ng mabuti at ang iyong makakaya. Mga kapatid, dito makikita natin kung gaano tayo inaangkin ng Panginoon dahil tayo ay niligtas, itinubos, ginastify po sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Kaya wala siyang hinihinging kapalit sa bahagi natin. Ang ninanais niya yung ating pagsunod, ang ating tapat na pagsunod sa kanyang mga kalooban. Nawa ay bigyan natin ng lugar sa ating mga puso kung ano yung purpose ng Panginoon, bakit niya tayo iniligtas, at ano yung magagawa natin para sa kanyang gawain. Dahil ni isang katiting wala po tayong maipagmamalaki, dahil ang buhay din natin ay hindi natin pag-aari. Kaya kailangang matugunan natin ng mabuti ang mga pribilehiyo na kanyang pinagkaloob sa atin at magawa po natin ang ating makakaya para sa kanyang gawain. Bilang mga taga-sunod ng ating Panginoon, kinakailangan na angkinin natin ang mga pagpapala ng buong pagsisikap. Tayong mga kabataan, kinakailangan tayong makipag-ugnayan sa ating Panginoon na ang ating kaligtasan ay nakasalalay lamang sa Kanya. Ang ating Ama sa Langit ay may mga pag-aangkin sa atin. Kaya kailangan ating gamitin ang mga bagay na ating tinatangkilik dito sa mundo para sa ikalalago ng ating espiritual na aspeto at ikalalago ng kanyang gawain upang marami pa pong mga tao ang makakaalam nito. Tandaan natin, ang walang hanggang kaloob na ipinagkaloob nga sa atin ng Panginoon, na ibinigay niya sa atin, ibinigay ng Ama sa langit ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng pribilehiyong ating tinatamasa ay atin pong maangkin. Simula't simula pa nang ipagkaloob ng Ama ang kanyang bugtong na anak, lahat ng pagpapala ay ibinuhos na sa atin. Ngunit nakakalungkot lang isipin dahil maraming mga tao na hindi wasto
hindi tama ang kanilang paggamit nito. At winawalang bisa nila ang katotohanan sa kanilang buhay. At sinasayang lamang nila ang mga bagay na kanilang inaangkin. Dahil mali ang kanilang paggamit. Mas pinapasalamatan pa nila ang kanilang mga sarili. Tandaan natin, pagka ang sarili nating inuuna, hindi tayo makakapaglingkod sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa buhay natin, kung si Kristo ang laman ng ating mga puso, bigyan natin ng lugar ang kanyang salita. Makinig po tayo sa kanyang payo. At sa ating paglinang ng mga karakter, nawa ang karakter ni Kristo mismo ang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at tunay na pagsunod. Dahil binibigyan niya nga lang tayo ng halimbawa paano makasunod ng istrikto ng may pag-ibig. Dahil ito po yung nagpapabanal sa ating kaluluwa. Kaya huwag na huwag po natin sasayangin ang kalayaan natin ngayon. Habang meron pa tayong pribilehiyo na gamitin ang mga bagay na ito para sa paglilingkod sa Kanya. Gamitin natin ang mga bagay na ito para maitaguyod ang katotohanan sa ating buhay at the same time may pagkaloob din sa mga tao. Kaya nawa marami po tayong natututunan. Kung ano man ang iyong sitwasyon ngayon, huwag kang mangamba dahil may purpose po ang Panginoon. At ang lahat ng iyong tinatangkilik, gamitin niyo po sa gawain ng Panginoon upang hindi po ito masayang at sa pamamagitan ng ating paggamit nito ay nakakaimbak po tayo ng kayamanan sa langit. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat.